Isang senior citizen ang nabiktima at nakuhanan ng 180,000 pesos sa kanyang credit card nang tumawag sa kanya at nagpakilalang taga-bangko. At ang nakapagtataka dito ay alam lahat ng bank details niya. Marami tuloy ang nag-iisip na inside job ito. Dalawang credit card naman ang nadali sa 63 anyos na si Aling Vicky. Kwento niya, may tumawag sa kanya at nagpakilalang taga-bangko. Alam na alam daw lahat ng kanyang detalye, mula pangalan, birthday, at credit limit ng kanyang mga credit card. Kaya lang sabi niya, i-replace yung credit card ko ng mas secured na security para hindi ma-scam. At saka mag-expire na siya. Kaya lang sabi niya, sayang naman yung points ko. Nagtiwala raw siya sa pag-aakalang taga-bangko ang kausap niya. Kaya ibinigay niya ang one-time PIN o OTP. Pero makalipas ang ilang oras, nagulat na lang siya nang lumobo sa mahigit 180,000 pesos ang utang niya mula sa dalawang credit card. Ayon sa pulisya, madalas magpanggap na taga-bangko ang mga nambubudol para mapaniwala ang biktima. Iniimbestigahan na raw nila kung paano nakuha ng mga scammer ang mga ganitong klaseng detalye. Paalala nila, huwag ibigay ang OTP at huwag basta-basta magbigay ng personal information. Guys, paulit-ulit tayo magpapaalala at kahit ngayong iba ay rinding-rinding na sa mga paulit-ulit na videos ko, ay makapagbibigay naman tayo ng babala lalo na sa mga first time na makakapanood nito. Na wag kayo mag-e-entertain sa mga tumatawag na nanghihingi ng bank details o kaya naman ay OTP. Dahil kahit ano pa man ang bangko mo, gaano pa yan ka-secured, kapag nakapagbigay kayo ng bank details kagaya ng account number, card number o kaya ay OTP, ay talagang malilimas ang pera nyo. Kagaya sa nangyari sa isang kababayan natin sa Pilipinas na nakapagbigay ng card number sa tumawag sa kanya na nag-offer ng credit card. At ang ending, nalimas ang lahat ng pera niya sa kanyang bank account. Mga madam, kauuwi ko lang. Kakagaling lang namin ng video. Nakakangatog. Nakakainis yun eh. Pinaghirapan ko, ganun-ganun lang. Tapos sasabihin lang nila, iimbestigahan lang. Mga madam, wala muna magsisend sa video namin kasi nahack po yung account. Yung account namin. Kasing limas talaga. Wala talaga silang iniwan. 223 yung iniwan nila dun sa bangko namin. Kauuwi ko lang. Yung sa may mga order, saglit lang mga madam. Ayusin ko yan. Paya. Nakakasama lang yung sakit ng loob ko eh. Kasi pinaghirapan namin yun. Pinagpaguran ko yun ng ilang linggo. Tapos ganun-ganun lang mawawala sa video. Wala namang OTP. Walang OTP. Walang OTP sinin ako. Wala akong ibinigay na ganun sa kanila. May tumawag na sabi nila, taga-BDO, ang inaano tungkol dun sa apply ng credit card, yun yung inano. Tapos, meron silang hiningi din dun sa ATM ko, pero wala silang hiningi na yung username, password, walang ganun. Wala akong binigay sa kanila ng ganun. Tapos yung hindi ko na ma-access yung account ko sa video kasi ako lang naman umahawak ng video. Hindi ko na siya ma-access, hindi ko na siya mabuksan. Tumawag ulit sila. Ang sabi, pumunta daw ako sa ATM machine para palitan yung PIN. Mag-change PIN. So ginawa ko, nagpunta ako dun kasi hindi ko nga ma-access kasi hindi ko ma-monitor yung online banking ko. Hindi ko ma-monitor dahil nandoon lahat
pumapasok kasi exceed nga lahat ng GCash ko. Exceed kami lahat. So sa lahat nandoon pumapasok, pati hulog sa paluwagan ngayong katapusan. Nandoon pumapasok sa ano. So ako nagmamadali akong palitan para nga ma-access ko yung online banking ko. So hindi pa rin ma-access, sabi after 1 hour. After 1 hour, nagulat ako kasi dun sa email namin, dun na may umaawas na 72,000, 28,000, 19,000. Hanggang sa maubos yun yung pera ng laman ng video ko. Nakakagatog kasi ng laman eh. Kasi yung pinaghirapan ko, yung puyat ko, nandoon. Tapos ganun-ganun lang. Isang iglap lang. Limas talaga lahat. Wala talagang iniwan. Tapos pumunta ako ng video. Ang tagal pa nila bago nila i-block. May-block yung ATM ko tsaka yung online banking ko kasi nagbabawas. Kasi kapag online daw, kailangan through phone pa itatawag pa sa kanila. Itatawag pa sa kanila yung sa online. Hindi yung kasi yung branch namin is dito sa Taytay, sarado ngayon, di ba? Kasi Sabado. Pumunta ako ng SM Taytay. Doon, itinatawag lang nila, ganyan. Tapos, iimbestigahan lang, gano'n. Nakakaano na, naiiyak ako sa inis. Kasi yung pera na yun, pinaghirapan ko, ganun-ganun lang mawawala. Inang video to. Nakakangatog. Nadami ko, nandun ang pera ng paluwagan namin na 100,000. Nandun ang lahat na nagbabayad ng payment. Kasi wala kami talaga, wala akong ibang mode of payment, kundi cash lang, tsaka online. Kasi madalas naman ang mga customer ko online eh. Tapos ganun lang. I-stress. Hindi ako nagla-live ng ganito. Never ako nag-live o nagpakita ng sarili ko kung ano-ano man. Ngayon lang talaga video kasi grabe yung ginawa niyo sa akin eh. Ang laking halaga, no? May mga obligasyon din ako. May mga babayaran din ako ng mga supplier. Buti kanina nabawasan na yung iba. Nakapagbayad ako sa ibang supplier. Pero grabe, ang laki po talaga na nakuha. Saglit lang. Ang sakit sa loob. Grabe, kanina pa ako iyak na iyak kahit nasa biyahe ako. Umiiyak ako. Kasi hindi ko matanggap na ganun lang na mawawala yung pera na pinagpaguran. Yung pinagpaguran ko, pinagbuyatan ko ng gabi-gabi. Kahit madaling araw, naghahanap ako ng kalakal. Para meron akong pambenta, makarolling yung puhunan ko. Tapos ganun-ganun lang na mawawala. Sobrang sakit. Nag-live ako, hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang solohin yung yung ganito. Na alam ko, kasi syempre may mga kailangan akong bayaran na ibang supplier. Yun din ang iniisip ko. Lumalaban ako ng patas, wala akong inaagrabihado ng mga ibang tao. Tapos ganun-ganun lang mawawala yung pinaghirapan ko. Kanina pa, mula nung pumapasok lahat sa email na nagbabawas, nangangatog na ako na tumakbo kami kasi walang ibang open na video, kundi ang SM Taytay lang. Eh dito sa amin, ang traffic pa. Makatakbo ako, grabe. Pagdating namin, wala na eh. Limas na talaga nila lahat. Unang transaction, ang lalaki na, merong mga GPay, hindi ko alam kung ano yun. Na-link nila yung account namin sa iba, tapos yun, binayaran nila. May mga number lang na mobile. Hindi ko alam kung GCash o Paymaya yung mga yun. Na-isend na agad talaga nila. Delikado ang online banking. Ngayon ko lang na grabe, naranasan ko ang laking halaga nung nawala sa ilang minuto na yun. Ang sakit lang sa loob kasi pinagpaguran ko yun. Minsan umaga na ako natutulog. Alas 4 makakauwi kami dahil lang kahanap kami ng
paninda. Tapos ganito lang, mawawala yung pera. Tapos sasabihin nila, iimbestigahan. Wala kasiguraduhan kung mababalik yung pera na yun. Ano, video, ganun na lang. Sa inyo na yung pera na ganun kalaki. Sakit lang na loob. Totoo. Hindi ako makapag-reply. Ang dami nagme-message. Hindi ko po ma-replyan isa-isa kasi kanina nasa video ako. Nasa SM kami. Inaayos namin. Tapos ang tagal pa sumagot sa telepono ng mga tawag doon, yung mga officer nila sa online. Ganun lang. Tapos iimbestigahan pa 5 to 10 days working yung pag-iimbestiga nila. Pero walang kasiguraduhan kung maibabalik nila yung pera na nakuha dun sa account namin. Kasi ang inaano ko, wala naman akong binigay na OTP, wala naman akong binigay na username tsaka password. Yung ATM nasa amin. Yung online nasa akin, kaya lang yung online nga after nung hindi ko na ma-access, hindi ko siya ma-access. Yun pala, meron na siguro, yun na, sila na yung nag-a-access ng ganun. Tapos, wala na, unti-unti. Kung kanina na nila pinag-send yung pera. Sakit sa kalooban. Hindi ako nagaganito. First time kong ginawa na magganito kasi ang sama ng loob ko. Alam mo yung lumalaban ka ng patas, nilalaban mo para, syempre, ako yung nagtatrabaho, may anak din akong pinag-aaral, kailangan doble kayod. Meron din akong binabayaran. Tapos ganun lang mawawala. Diba? Ang sakit. Diyos ko, video. Please lang, ibalik niyo. Sana mabalik. Kasi marami din akong kailangang bayaran. Hindi, yung mga message hindi ko pa pumamasa. Pasensya na. Yung mga may booking, mamaya po ayusin ko lahat. Lalo yung sa Bacolod, saglit lang mo yung sa Bacolod, nandito yung items, yung lesson learned to, hindi na ako gagamit ng online banking. Grabe yung pinagpaguran ko, ganun lang mawawala. Isang iglap lang, minuto lang Minuto lang po talaga, nalimas talaga nila lahat yung pera na pinagpaguran. Alam mo yung sabi ko pa walang restock na items dahil nga kanina nagpabook ako ng mga ubas. Meron akong mga binayaran yung mga ubas. Nandoon yung pera, kaya pinapasok ko lahat. Kasi po wala akong GCash ngayon, kaya video yung ginagamit ko. Video lang yung true way ko para makapagbayad ng payment sa akin. Kasi lahat kami dito, exceed na sa GCash. No choice ako, video lang. Tapos ganito naman pala yung mangyayari. Ang sakit. Grabe. Yung nilalaban ko yung patas lahat. Wala naman akong inaagrabyadong tao. Tapos kami pa yung gaganito, yung magaganito. Sakit lang sa loob. Sakit lang sa loob. Sakit lang sa loob. Kasi meron talaga kaming yung sa BPI, yun yung ginagamit ko talaga mataas. Kaya lang mahirap kasi gamitin si BPI kasi si BPI may OTP pa, kailangan magte-text pa sa SIM mo. Mas maganda pa pala yun kaysa dito kay video na wala naman, mabilis na ang gamitin. Lilimasin niya naman yung pera mo. Ang laking halaga po kasi ngayon nakakangatog. Nanghihina ako. Hindi ko alam paano ko mag-uumpisa. Sana maibalik ng video. Ang dami ko na napapanood na ganito, akala ko hindi totoo eh. Ngayon kami po nakaranas, grabe yung
Tapos ganun lang sasabihin nila sa'yo, iimbestigahan nila, hindi nila magagawan agad ng ura-urada. Pero kapag tayo nag-withdraw ng sarili nating pera, dahil sobrang higpit nila. Pero ito yung pera mo na mawala, na ganun-ganun lang, wala silang action na agad na gagawin. Mag-aantay ka pa 5 hanggang 10 araw bago dumating yung investigation nila. Tapos yung investigation, hindi mo pa sigurado kung maibabalik sa'yo yung pera. Grabe ka video. Nangangatog ako sa sobrang... Nanghihinayang ako dun sa pera. Grabe. Yung pinagpaguran ko gabi-gabi. Kahit gabi na, madaling araw, umaalis ako. Kumukuha ako ng mga paninda. Ganun lang na mawawala. Grabe talaga. Mga madam, pasensya na doon sa mga hindi ko nare-replyan kasi kanina wala talaga ako, tumakbo ako ng SM Taytay para maayos sana. Kaya lang, nung na-block na nila yung online namin tsaka yung sa ATM, wala na, nalimas na talaga. 223 lang. Tangina, 223 yung iniwan. Kanina pa ako umiiyak, mga madam. Papunta pa lang namin, nagdadasal na ako. Lord, wag naman sana. Wag naman sana mawala. Pero wala eh. Kaya guys, kailangan natin magdoble ingat lalo na sa mga kagaya nating OFW dito sa ibang bansa na nagpapakahirap para makaipon sa ating bangko. Pwede yang malimas kapag nakapagbigay kayo ng OTP o kaya naman ng kahit anong bank details. Kaya kapag may tumawag sa inyo na nanghihingi ng kahit anong impormasyon tungkol sa inyong bangko, ay i-block nyo agad yan. At sa mismong bangko lang kayo dapat makipagtransaksyon. Hindi sa kung sino-sinong tumatawag sa inyo para maiwasang malimas ang pera nyo.